Sa modernong digmaan, hindi na sapat ang dami ng sundalo, kapal ng armor ng mga tangke, bilis ng mga eroplano at simpleng tapang. Dahil sa panahon natin ngayon, ang tunay na labanan ay nasa teknolohiya, bilis ng impormasyon at presisyon. Sa kasalukuyang digmaan sa Iran, ginagamit ng Amerika ang ilan sa mga pinaka-advanced na sandata sa mundo. Pero ang katanungan, ano-ano nga ba ang mga ito at gaano nga ba ka-epektibo ang mga armas na ito? Itanong natin sa ating mga sarili, sapat ba ang ganitong klase ng lakas para manalo sa isang napakakomplikadong digmaan kung saan umiikot ito sa politika, ekonomiya at pandaigdigang opinyon? Tara, samahan niyo ako sa pagtuklas sa mga armas ng Estados Unidos sa digmaan nito sa Iran. Unang dapat nating maunawaan, ang kasalukuyang digmaan sa Iran ay hindi katulad ng mga digmaan na nakikita natin sa mga lumang pelikula o laro kung saan inaatake at sinasakop ng isang bansa ang kalaban nito. Sa kasalukuyan, ginagawa ng Amerika ang lahat ng makakaya nito para makuha ang kanilang layunin, ang pahinain at palitan ang pamumuno sa Iran nang hindi sinasakop ang lupain nito upang maiwasan ang mas malawak at mas mapanganib na escalation ng digmaan. Ating unahin ng US Air Force, ang martilyo ng Amerika. Kung meron mang isang larangan ng digmaan na tunay na pinaghaharian ng mga Amerikano, ito ang aerial warfare. Mula sa mga base nito sa Middle East gaya ng nasa Qatar, UAE at iba pang facility sa rehiyon, kabilang na ang mga aircraft carrier na naglalayag sa Persian Gulf at Arabian Sea, lumilipad ang mga fighter, bomber at supply planes ng Amerika para magpaulan ng apoy at bomba sa mga target sa Iran. At kapag sinabing opensiba ng Amerika, hindi lang ito basta-bastang pagbabagsak ng bomba. Ito ay maingat na kombinasyon ng stealth, speed, electronic warfare at precision bombing. Isa sa pinaka-importanteng bomber ng Amerika ay ang B-2 Spirit. Isa itong stealth bomber, ibig sabihin, mahirap itong makita sa radar habang lumilipad ito. Kaya nitong lumipad ng mahigit 9,000 kilometers nang walang refueling, ngunit pwede itong madagdagan kung meron itong supply plane na kasama. Kaya nitong magdala ng mahigit 40,000 pounds ng bomba, kabilang ang mga bunker buster bomb tulad ng GBU-57 na kayang tumagos ng malalim sa lupa bago sumabog. Karaniwang lumilipad ito mula sa Whiteman Air Force Base sa Estados Unidos, pero sa panahon ng digmaan, maaari itong mag-operate sa mga forward base tulad ng Diego Garcia sa Indian Ocean. Sa kabuuan, humigit kumulang 19 lamang na B-2 meron ang Amerika. Kaunti pero bawat isa ay napakahalaga. Sa labanan sa Iran, ginamit ang B-2 para tirahin ang mga underground nuclear facility tulad ng Fordow at Natanz. Sa isang misyon, 7 B-2 ang lumipad mula sa Estados Unidos at tumagal ng halos 37 hours ang buong operasyon. Nagbagsak ang mga B-2 ng mga bunker buster bomb na idinisenyo para sirain ang mga target na nasa ilalim ng bundok at makakapal na konkreto. Sa Fordow, hindi lang isang beses binomba ang target. Sunod-sunod na ibinagsak ang mga bomba sa iisang punto para unti-unting mabutas ang bundok at maabot ang mismong facility sa ilalim nito. Ginamit din ang mga B-2 na ito sa iba pang strike para bombahin ang mga underground missile site ng Iran. Kung ang B-2 ay ginagamit pa sa mga stealth mission, ang B-1B Lancer naman ay ginagamit kapag kailangan ng mabilisan at malawakang pagwasak ng maraming target. Hindi ito stealth aircraft, pero binabawi naman ito ng B-1 Lancer sa bilis at dami ng dalang armas. Kayang lumipad ng B-1B ng supersonic o mas mabilis pa sa tunog at magdala ng higit 75,000 pounds ng bomba, mas mabigat kumpara sa B-2. Kumpara sa B-2 Spirit, maaari itong magbitbit ng mga cruise missile at precision-guided bomb, kaya tinatawag itong missile truck ng himpapawid. Gamit ang mga missile na ito, hindi nito kinakailangang pumasok sa depensa ng kalaban dahil kaya nitong umatake mula sa mas ligtas na distansya. Aktual na ginamit ang B-1 sa long-range strike mission laban sa mga ballistic missile site, command center at military infrastructure ng Iran. Gayunpaman, ang mga bombers na ito ay vulnerable sa depensa ng mga kalaban, lalo na sa kanilang mga fighter plane. Kaya naman,
Hindi po pwedeng pumasok ang mga bombers hanggat hindi pinaghaharian ng mga Amerikano ang kalangitan. Dito po pasok ang F-22 Raptor, ang pinakamakabagong air superiority fighter ng Amerika. Ang pangunahing trabaho ng Raptor, siguraduhin na walang kalabang eroplano ang makalalaban o makalilipad sa himpapawid. Gamit ang maneuverability nito, stealth capability at mga advanced sensor, kayang makita ng F-22 Raptor ang mga kalaban bago pa sila makita ng mga ito. Sa simpleng salita, ang F-22 ang tagapaglinis ng himpapawid. Ito ang mauuna para siguraduhin na ligtas ang daan para sa iba pang eroplanong Amerikano. Mula sa mga air bases sa Israel at Middle East, mabilis na lumipad ang mga Raptor para protektahan ang mga eroplanong Amerikano sa kalangitan. Samantala, ang F-35 Lightning II naman ay isa sa pinaka-versatile na fighter ng Amerika. Isa itong multi-role stealth aircraft. Ibig sabihin, kaya nitong magsagawa ng strike mission, reconnaissance at coordination sa isang platform. Bukod sa stealth, ang pinakamalakas na advantage ng F-35 ay ang kanilang mga advanced sensor at data sharing capability. Kaya nitong makita ang target, iproseso ang impormasyon at ipasa ang impormasyon nito sa iba pang eroplano, warship at maging ground unit ng real time. Sa madaling salita, hindi lang ito basta fighter, isa itong lumilipad na command center. Ginamit ang mga F-35 na ito sa paghahanap ng mga target at pagwasak ng mga air defense system ng mga Iranian, bukod pa sa pag-escort nito ng mga bombers tulad ng B-2. Dahil sa kakayahan na ito ng F-35, karapat-dapat talaga ang nickname nito, ang tinatawag na the point guard ng Air Force. Pero paano nga ba nakalulusot ng ligtas ang mga eroplanong Amerikano sa matinding air defense ng Iran? Naging posible ito dahil sa isang sandata ng Amerika na tahimik pero napakahalaga. Ito ang EA-18G Growler. Isa itong specialized aircraft para sa electronic warfare. Gamit ang electronic warfare system nito, kayang i-jam ng Growler ang radar, guluhin ang communication system at pahinain ng tracking ng mga missile defenses ng kalaban. Sa madaling sabi, binubulag at binibingi nito ang air defense ng Iran, kaya kahit gaano kaganda ang kanilang missile system, magiging mahirap itong gamitin ng maayos. Sa aktual na labanan sa Iran, ginagamit ang EA-18 Growler bilang unang hakbang bago pa ang airstrike. Lumilipad ito mula sa mga aircraft carrier ng Amerika tulad ng USS Abraham Lincoln at USS Gerald R. Ford. Nang maganap ang Operation Epic Fury, ang mga Growler ang nauna sa labanan kung saan biningi nito at binulag ang air defense ng Iran para malayang makapasok ang mga B-2, F-22 at F-35 ng Amerika. Sa buong operasyon, ito ang itinuturing na isa sa pinakakritikal na aircraft dahil kung hindi nito mabubulag ang depensa ng kalaban, mas magiging delikado ang buong strike mission ng mga Amerikano. Kung ang air power ang martilyo ng Amerika, ang missile system naman nito ang scalpel kung saan kaya nitong tumama kahit sa mga pinakamalalayong kalaban. Isa sa pinakakilalang missile system ng Amerika ay ang Tomahawk cruise missile. Ito ay isang long-range precision missile na karaniwang pinapakawalan mula sa mga destroyer at submarine ng US Navy na nasa Persian Gulf at Arabian Sea. Ang lakas nito ay nasa range at accuracy. Kaya nitong tumama sa target na mahigit 1,000 kilometro ang layo habang lumilipad ng mababa para makaiwas sa mga radar. Sa kasalukuyan, tinatayang nasa humigit kumulang 4,000 ang stockpile ng Amerika ng ganitong missile, bagamat hindi eksaktong inilalabas ang tunay na bilang nito. Sa aktual na digmaan laban sa Iran, isa ito sa pinakaunang ginamit ng Amerika sa simula ng operasyon. Nang magsimula ang kanilang opensiba, daan-daang Tomahawk ang pinakawalan mula sa mga warship para tamaan ang mga radar station, air defense system at missile site ng Iran bago pa pumasok ang mga eroplano. Sa unang linggo ng labanan, mahigit 800 Tomahawk missile na ang ginamit ng Amerika sa kanilang mga strike na nagpapakita kung gaano ito kahalaga sa kanilang strategy. Pero may kapalit ang ganitong klaseng lakas. Ang bawat Tomahawk cruise missile ay nagkakahalaga ng humigit kumulang $1 hanggang $2 milyong kada isa. Kaya sa bawat pindot ng launch button, milyon-milyong dolyar ang agad na nasusunog. At dahil sa dami ng ginagamit nila sa labanang ito, nagiging concern na sa Amerika kung sapat ba ang kanilang stockpile para sa isang mahabaang digmaan.
Sunod naman ay ang HIMARS o ang High Mobility Artillery Rocket System, isa sa pinaka-flexible at deadly na missile system ng Amerika sa lupa. Isa itong mobile launcher na nakalagay sa truck, kaya naman maaari itong tumira at lumipat ng mabilisan. Ang isang HIMARS ay kayang magdala ng 6 na rocket o isang mabigat na missile na nagbibigay dito ng effective range na aabot ng 70 hanggang 330 kilometers. Ang mga missile na tinitira nito ay GPS guided, kaya naman napakataas ng accuracy nito, parang sniper sa larangan ng artillery. Sa kasalukuyan, may humigit kumulang 400 hanggang 500 HIMARS launcher ang Estados Unidos. Ginagamit ang HIMARS pa sa sabay-sabay na pagpapakawala ng precision rocket laban sa mga target sa loob mismo ng Iran, lalo na sa mga lugar na malapit sa baybayin at border nito. Pero katulad ng Tomahawk, may kapalit din ng ganitong klase ng precision. Ang bawat rocket na ginagamit ng HIMARS ay nagkakahalaga ng humigit kumulang $120 hanggang $170,000, habang ang mas advanced sa missile naman ito ay umaabot ng $400,000 kada isa. May mga target sa Iran na hindi sapat wasakin ng mga ordinaryong bomba. Kapag ang facility ay nasa ilalim ng lupa, binabalutan ng makapal na konkreto o nakatago mismo sa ilalim ng bundok, kailangan mo ng isang mas mabigat at mas espesyal na sandata. Dito pumapasok ang mga bunker buster bomb. Ang bombang ito ay hindi basta-basta sumasabog sa ibabaw, bagkus tumatagos muna ito sa lupa o struktura bago sumabog sa loob. Kayang-kaya nitong wasakin ang mga underground facility, hardened bunker at mga command center ng kalaban. Ang pinakamatinding halimbawa nito ay ang GBU-57 Massive Ordnance Penetrator, isang 30,000 pound bomb na kayang tumagos hanggang humigit kumulang 60 meters ng lupa o makapal na concrete bago sumabog. Ginamit ang mga dambuhalang bombang ito laban sa mga Iranian nuclear facility na nakabaon mismo sa mga kabundukan na halos imposibleng sirain ng mga ordinaryong bomba at missile. Sa isang operasyon, nagbagsak ang USA ng hindi bababa sa 14 na bunker buster bomb bilang bahagi ng mas malawak na air campaign laban sa Iran. Ang mga bombang ito ay binagsak mula sa mga B-2 stealth bomber at sa ilang target. Sunod-sunod itong ginamit sa iisang target lamang para unti-unting butasin ng bundok hanggang maabot ang mga facility nito sa ilalim. Pero kapalit ng ganitong klaseng lakas ang napakataas na presyo. Ang bawat GBU-57 ay nagkakahalaga ng tumataginting na 16 hanggang 20 milyong dolyar kada isa. At dahil limitado lamang ang gamit nito, tinatayang nasa ilang dosena lamang ang ganitong klaseng bomba mayroon ng mga Amerikano at hindi ito basta-basta po pwedeng i-mass produce katulad ng ibang mga missile. Kagaya ng ating nabanggit sa nakalipas na episode, ang mga drones o mga unmanned vehicle ang itinuturing na next frontier ng digmaan. Dahil sa mas malakas na mga computer at maging artificial intelligence, nasasaksihan na natin ang pag-usbong ng mga war machine na hindi na pinapagana ng tao. Ito ang mga drones. Isa sa pinakakilalang combat drone ng Amerika ay ang MQ-9 Reaper. Ito ay dinisenyo para sa matagalang pagbabantay at precision strike kung saan kaya nitong manatili sa himpapawid ng mahigit 24 hanggang 27 hours habang patuloy na nagmamasid sa target area. Habang nasa himpapawid, kumukuha ito ng mga real-time intelligence gamit ang advanced camera at sensor, at kapag nakakita ito ng target tulad ng mga convoy, missile launcher at mga command unit, maaari itong maging offensive weapon kung saan titira ito ng Hellfire missile. Sa kasalukuyan, napakalaki ng papel ng Reaper sa surveillance at targeted strike ng Amerika sa Iran. Ginagamit ito ng mga Amerikano para bantayan ang loob ng Iranian territory para hanapin ang mga missile site, drone launch area at magbigay ng real-time targeting data sa iba pang mga eroplano tulad ng F-35 at B-2. Sa kabuuan, tinatayang may higit 300 na mga MQ-9 Reaper drones ang Amerika sa iba't ibang operasyon nito sa buong mundo. At sa digmaan laban sa Iran, napatunayan kung gaano ito kahalaga. Kaya naman, tinatarget ito ng Iranian Defense System. Sa mga nakalipas na araw, hindi bababa sa 1 dosenang Reaper na ang nawasak sa combat operation dahil sa mga air defenses ng mga Iranian. Bagamat mabisa ang mga Reaper drone, hindi ito sapat pa sa mabilisan at malawak na modern warfare. Kaya naman,
Naging mahalaga sa kasalukuyang military doctrine ng Amerika ang mga mas murang loitering munition o kilala rin bilang mga kamikaze drone. Lumilipad ang mga drones na ito sa target area, magpapaikot-ikot habang naghahanap ng tatamaan, at kapag nakakita na ng kalaban, diretso itong pupunta rito at sasabog kasama ang kanilang sarili. Sa kabuuan, tinatayang libo-libong ganitong drones ang nasa arsenal ng Amerika at patuloy pang dinaragdagan bilang bahagi ng modern drone warfare strategy. Ginagamit ito ng mga Amerikano laban sa mga mas maliliit at low value na military target. Hindi lamang sa himpapawid nagaganap ang drone warfare kundi maging sa dagat. Sa Strait of Hormuz, may mga tinatawag na unmanned surface vessel o sea drones ang mga Amerikano. Ito ay mga bangkang walang sakay na tao na kinokontrol mula sa malayo o kayang mag-operate ng autonomous. Ang mga sea drones na ito ay kayang umabot ng hanggang 70 km per hour ang bilis at magdala ng payload na aabot ng 1,000 pounds ng bomba. Ang pangunahing gamit ng mga sea drones na ito ay patrolya at surveillance kung saan binabantayan nito ang galaw ng Iranian Navy, mga oil tanker at mga posibleng banta sa Strait of Hormuz. Ang mga sea drones na ito ang nagbibigay sa Amerika ng tuloy-tuloy na presensya sa dagat nang hindi inilalagay sa panganib ang buhay ng mga sundalo nito. At habang dinidevelop at dinadagdagan ang mga sea drones, malinaw na ang hinaharap ng naval warfare ay hindi na lamang nakatuon sa malalaking barko, kundi sa mga maliliit, mabibilis at unmanned na mga sasakyang pandagat. Bukod sa pag-atake, mahalaga din ang depensa hindi lamang sa puwersang Amerikano, kundi maging sa mga bansa din sa Middle East. Nang sumambulat ang kaguluhan sa Iran, alam na ng mga Amerikano at kanilang mga kaalyado na gaganti ang mga ito. Ang mga Iranians ay may kakayahang gumamit ng ballistic missile, cruise missile, drones at iba pang asymmetric attack laban sa mga base, barko at kaalyado ng Estados Unidos sa Middle East. Kaya naman, malaking bahagi ng operasyon ng Amerika ay hindi lamang nakatuon sa pagtira, kundi sa pagprotekta ng buong rehiyon. Ang Patriot missile system ang isa sa pinakapangunahing panangga ng Amerika at mga kaalyado nito sa Middle East. Isa itong makabagong air defense system na kayang mag-detect, mag-track at sumira ng mga incoming missile, drone at aircraft bago pa ito makarating sa target. Nakadeploy ang mga ito sa Saudi, Kuwait at Qatar para protektahan ang mga base militar at critical infrastructure ng mga ito. Sa kasalukuyan, ang mga Amerikano ay may mahigit 1,000 launcher at libo-libong interceptor missile. Ayon sa mga ulat, daan-daang Patriot missile na ang nagamit ng mga Amerikano sa unang yugto ng labanan para protektahan ang kanilang mga base at kaalyado. Pero dito lumilitaw ang isang malaking problema. Napakamahal ng Patriot system. Ang bawat interceptor missile ay nagkakahalaga ng tumataginting na 3 hanggang 4 million kada isa at ang isang buong battery ng mga Patriot missile aabot ng 1 bilyon. Habang ang mga drone na ginagamit ng Iran ay maaaring nagkakahalaga lamang ng ilang libong dolyar, napipilitan ang mga Amerikano na gumamit ng milyong dolyar na missile para pabagsakin ang mga murang drone na ito. Sa unang mga araw ng digmaan, tinatayang bilyong dolyar na agad ang nagastos ng Amerika sa paggamit ng kanilang mga Patriot interceptor, isang sitwasyon na tinatawag ng mga eksperto na cost imbalance kung saan mas mahal ang proteksyon kaysa sa panganib na nilalabanan nito. Para naman sa mga ballistic missile na lumilipad ng mas mataas kaysa sa lahat ng iba pang missile system, ang THAAD o ang Terminal High Altitude Area Defense ang ginagamit na pandepensa ng Amerika. Ito ay mas makabagong missile defense system na dinisenyo para pasabugin ang mga ballistic missile sa mas mataas na bahagi ng atmosphere bago pa ito makarating sa lupa. Sa madaling sabi, ang mga Patriot interceptor ang tumitira sa mga cruise missile na mababa ang lipad, habang ang THAAD naman ang tumitira sa mga ballistic missile sa outer space. Tinatayang aabot sa 600 THAAD interceptor ang kabuuang stockpile ng Amerika dahil limitado lamang ang produksyon nito. Sa mga unang yugto ng digmaan, tinatayang nasa 100 hanggang 150 THAAD interceptor na ang nagagamit para sa mga defensive operation laban sa mga Iranian ballistic missile. At kung mahal ang Patriot missile, di hamak na mas magastos ang paggamit ng THAAD. Ang bawat THAAD interceptor ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 12 hanggang 15 milyon kada isa, habang ang isang buong THAAD battery naman ay umaabot ng higit 1 bilyon. Ngayon naman, dumako tayo sa missile defense ng Amerika sa dagat.
Ang mga warship ng Amerika ay protektado ng tinatawag na Aegis Combat System. Ito ay isang integrated system na ginagamit ang mga destroyer at cruiser ng US Navy na kayang mag-detect, mag-track at sumira ng mga missile, drones at eroplano gamit ang iba't ibang klaseng missile. Sa kabuuan, higit 50 barko ng mga Amerikano ang Aegis equipped kung saan kaya nitong protektahan hindi lamang ang kanilang mga sarili kundi ang iba pang target. Pero tulad ng Patriot at THAAD, may kapalit ang ganitong klaseng depensa. Ang mga missile na itinitira ng Aegis system ay nagkakahalaga ng umaabot ng 2 milyon kada isa sa pinakamura at ang pinakamahal ay tumataginting na $30 million. Sa papel, napakatindi ng arsenal ng Amerika. Precision, stealth, range, electronics, surveillance, missile defense. Lahat yan meron sila. Kumpleto. At totoo naman, sa usapin ng high-end military technology, kakaunting bansa lamang ang pwedeng makipagsabayan sa mga Amerikano. Pero hindi ibig sabihin nito na otomatikong mabilis na silang magwawagi. Una, sobrang mahal ng ganitong klase ng digmaan. Bawat precision missile, bawat sortie ng mga advanced aircraft, at bawat oras ng operasyon ng warship ay may katumbas na milyon-milyong dolyar. Halimbawa na lamang, ang isang Tomahawk o high-end interceptor ay maaaring umabot ng milyon kada piraso at sa isang araw ng matinding operasyon, dose-dose ng ganitong sandata ang nagagamit. Ibig sabihin, hindi lang ito labanan ng lakas, labanan din ito ng budget, production capacity at supply chain. Habang tumatagal ang digmaan, lalong tumitindi ang pressure sa ekonomiya ng Amerika. Kaya bagamat sila ang pinakamayamang bansa ngayon sa mundo, umaaray din sila sa digmaang ito. Pangalawa, hindi unlimited ang stockpile. Kahit ang isang superpower tulad ng Amerika ay may hangganan kung ilang high-end munition ang pwedeng gamitin sa isang matagalang digmaan. Hindi katulad ng mga bala at bomba na madaling i-mass produce. Ang mga high-end missile at interceptor na ito ay nangangailangan ng buwan o taon para mapalitan. Ibig sabihin, sa bawat paggamit, kinakailangang pag-isipang mabuti dahil matagal bago mapalitan ang stockpile nito. At pangatlo, may kalamangan ng Iran pagdating sa heograpiya at defensive depth. Malaki at mabundok ang bansang Iran kung saan pupwedeng magtago ang kanilang mga facility at mga production site. Bukod dito, may kakayahan din ang mga Amerikano na gumamit ng asymmetric warfare kung saan pupwede nilang i-pressure ang Amerika na humatras sa pamamagitan ng pag-pressure din sa Strait of Hormuz kung saan umaasa ang ekonomiya ng napakaraming bansa. Sa ganitong sitwasyon, kahit mas advance ang armas ng Amerika, hindi nito madaling man-neutralize ang kalaban. Dahil sa heograpiya, distansya at paraan ng depensa ng Iran, magiging mas komplikado at mas matagal ang labanan. Sa huli, malinaw ang isang bagay. Ang digmaang ito ay hindi laban ng sandata. Ito ay laban ng desisyon ng sangkatauhan. Sa bawat missile na pinapakawalan, sa bawat bombang ibinabagsak, bilyong dolyar ang nasusunog. Pera na sana ay pupwedeng ilaan sa enerhiya, edukasyon, kalusugan at mga problemang matagal nang kinakaharap ng mundo. At narito ang isang mapait na katotohanan. Ang mga bansa sa mundo ay hirap na hirap maglaan ng pondo para sa renewable energy, climate change at kahirapan. Pero kapag digmaan, parang walang hanggan ng kanilang budget. Kayang-kayang gumastos ng milyon sa loob lamang ng ilang segundo para magpasabog. Pero nahihirapang gumastos para magtayo at magpaganda ng kinabukasan. At sa gitna ng digmaang ito, hindi lamang ang mga magkakalabang bansa ang nagbabayad, kundi ang buong mundo. Tumataas ang presyo ng langis, naaapektuhan ang ekonomiya, at milyon-milyong ordinaryong tao ang nadadamay sa isang digmaang hindi naman nila pinili. Kaya ang tunay na tanong ngayon ay hindi kung sino ang mananalo. Ang mas mahalagang katanungan, hanggang kailan natin papayagan na mas piliin ng mundo ang digmaan kaysa kapayapaan? At kailan natin mapagtatanto na ang pinakamakapangyarihang desisyon na maaari natin gawin ay hindi kung paano mananalo, kundi paano tayo magtatayo ng isang mas maayos na kinabukasan para sa lahat. Naghahanap ka pa ba ng episode kagaya nito? Kung oo, nais kong i-recommenda sa inyo ang ating episode ukol sa ano nga ba ang Strait of Hormuz? Bakit nahihirapan ang Amerika na buksan ito? Muli, ako si Sir Ian at ito ang ating klase na maaangas na mahilig sa kasaysayan.